Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at lalo na ho sa ating mga kapatiran na karamihan ay nakatunghay sa live stream ng ating hong gawain. Welcome po sa Sunday evening service. This is Jesus Christ Baptist Church and we are grateful to God. Sa kabila ho ng ating kalagayan ay tayo pa rin ay papasalamat sa Diyos at lagi natin nakikita ang kanyang katapatan at nararanasan ang kanyang kabutihan at kagaya nga ho nung paanyaya ng salita ng Diyos, "Oh, taste and see that the Lord is good." And I hope we can taste it. I hope we can see it, the goodness of God, maging sa atin hong mga present na crisis na kailalagyan. And maaaring marami ho sa inyo ang nakakaalam na bukas ay MECQ. Medyo moderate na. Well, di natin pa masyadong alam kung ano ang mga implikasyon nito. Wala pa yung mga detalye as far as I try to search for. Pero kanina ay in-announce na bukas, April 12, MECQ. So tignan po natin, isa sa mga mahalaga sa atin dyan ay implikasyon sa religious gathering. So nawa, ay Lord willing, we are looking forward to next Sunday to have some of our brethren dito ho sa church. So let us be planning, let us be praying, and I hope ang ating mga kapatiran ay excited na muli tayo magkakasama, muli ho tayong sasamba sa Panginoon na nasa presensya ng isa't isa. At yun ho ay isang napakagandang bagay to look forward to. At ilang ho mo ng mga paalala bago tayo magsimula sa ating gawain ng pagsamba. Okay, nung umaga, I was made aware na meron tayong isang kapatiran na magsa-celebrate ng birthday this week. So Sister Jesslyn, ay advance happy birthday, Sister Jesslyn Adiza. So that will be on April 15. So purihin ang Panginoon. Una ay sa kanyang biyaya sa iyong nagligtas, at pangalawa sa kanyang patuloy na katapatan sa iyong buhay. So again, if there will be brethren na magse-celebrate ng kanilang kaarawan, please let us know upang atin ho silang mabati ho accordingly. Again, reminder, Wednesday, Friday, we have our online Bible study. And I would like to encourage kung ang ating mga kapatiran na nakakasama sa ating mga Sunday na gawain, I'd like to encourage you na subukan yung makasama natin sa ating online na pag-aaral tuwing Wednesday and Friday, 6 p.m. time in the Word. And we are studying about biblical evangelism, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sang-ayon sa salita ng Panginoon. And we are being slow in our study. I hope being clear also sa atin hong pag-aaral at nawa ay pagpalain at gamitin ito ng Diyos para sa atin hong iglesia at maging sa iba natin mga kapatiran na nakakapanood ho nito. Also, Friday evening, pagkatapos ng time in the Word, around 7:10 p.m. ay meron ho tayong prayer meeting at inaasahan, actually dinescribe ng Biblia ang mga Kristiyano na hindi lamang nagpapatuloy sa doktrina ng mga apostol, that is sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi nagpapatuloy din sila sa pananalangin, sama-samang pananalangin. So I would like to encourage ang ating mga kapatiran, ang ating prayer meeting ay isang pagkakataon na meron tayo na sama-samang manalangin sa Panginoon. And though yes, it is done online, ay because of the present crisis, ay nawa magsumikap tayo. So gusto kong paalalahanan, una, kung meron tayong mga kapatiran na sadyang pinababayaan ang prayer meeting, una, nais ko kayong tawagin sa pagsisisi. Pangalawa, ay tawagin sa pagsisikap na ito ay itama at sundin ang kalooban ng Panginoon to really make time sa atin hong prayer meeting that is every Friday evening. Kailangan po natin yaan. And by the way, hindi ang Diyos ang may kailangan sa ating panalangin, kundi tayo ang nangangailangan ng pananalangin sa Panginoon. So, let us be faithful sa gawain po na yan. So, those are some of our reminders. Oh, again, ay naalala ko lang ho kayo ng umaga, pinalalahanan natin ng mga kapatiran. Maaaring meron nakikinig ngayon na hindi natin nakasama kayo ng umaga. Please, consider yung atin hong gawain. Yes, marami ho ang di nakakarating sa church, pero kailangan pa rin ho ng ating church ang mga financial na suporta. So kung tayo ho ay member ng Jesus Christ Baptist Church, it is our obligation to support maging yung mga gastusin dito sa iglesia, and also maging yung mga missionaries na atin hong sinusuportahan. Mas lalo nilang
kailangan ngayon. Yes, alam po natin, marami ang apektado financially, but again, with what God has entrusted to us, as God has prospered you, let us be good stewards, and I would like to encourage you to consider greatly yung atin obligasyon sa gawain ng Panginoon pagdating sa mga financial na bagay. So muli, ay nawa masumpungan tayo ng Diyos na nagtatapat sa bagay po na yan. So with that, behind those are reminders and announcements, tayo ho ay dadako sa paghahanda sa pananalangin. Ito ho ay isang sandali ng katahimikan, ng personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong ng Panginoon, pagsiyasat ng Panginoon, at patuloy na gabay niya sa atin hong pagsamba sa Kanya ngayong gabi. Manalangin po tayo. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay muli lumalapit sa iyo. Una sa lahat, O Diyos, ay nagpupuri at nagpapasalamat. Tunay napakadakila mo. Tunay napakatapat mo. Tunay napakabuti mo sa amin na iyong mga nilalang. Sa araw-araw ay nasasaksihan namin ang patuloy mong pag-iingat, probisyon, pag-aalaga. Lalo't higit sa amin, Panginoon, na iyong mga iniligtas. Salamat po at pinupuri ka namin sa iyong dakilang biyaya, sa iyong pagmamahal, sa iyong bugtong na anak na iyong pinagkaloob upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O Panginoon, hindi namin kayang sukatin at hindi namin kayang suklian ang dakilang biyaya mo na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na tunay ngang ialay ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. E po, Panginoon, saliksikin mo kami ngayon, ang mga gawa ng aming kamay, ang lakad ng aming paa, ang salita ng aming bibig, ultimong kaisipan, haka ng aming puso, at ideya ng aming mga isip. Anuman, Panginoon, na taliwas, anuman, Panginoon, na laban sa kabanalan, Panginoon, bigyan mo kami ng banal na pagkamuhi. Pakita mo sa amin ito, tulungan mo kaming ito'y pagsisihan. At sa biyaya mo ay patuloy na paglabanan. Panginoon, wala kaming ibang tinitingnan, wala kaming ibang pag-asa kung hindi si Jesus. Dahil sa Kanya lamang ay meron kaming katubusan. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay meron kaming kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, maaari naming ialay sa iyo ang aming mga sarili ngayon na banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Maaari naming maitaas sa iyo ang aming pagsamba. Nawa masumpungan mo na tunay nga nakalakip nito hindi lamang ang mga salita, hindi lamang ang mga awitin, kundi kasama rito ang aming mga puso na tunay na sumasamba sa iyo. O Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat maging sa aming mga kapatiran na nasa mga tahanan. Tulungan mo po sila, O Diyos. Also, we remember to you, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran na nandoon ang mga karamdaman. Lingapin mo po, Panginoon, si Brother Dave, sa kanya pong kirot na nararamdaman, hirap sa kanyang karamdaman. O Diyos, mahabag ka po. Pagkaloob mo po nawa sa lalong madaling panahon ng kagalingan. Kung kalooban mo, O Diyos, ay magawa yung treatment na kailangan niya upang maibsan ang kanyang nararamdamang sakit. Maging Panginoon sa present crisis ng pandemya, Ama, ikaw po nawa ang patuloy na humawak. Maging sa iyong mga mananampalataya, tuloy mo po kaming ingatan.
Patuloy mo po kaming gamitin sa gitna ng krisis na ito. Ama, ikaw lamang po ang maluwalhati. Ikaw lamang po ang maitaas. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian sapagkat ikaw lamang ang nararapat. Patuloy mo nawang luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Dalangin na ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Manatili po tayong tumayo. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Ready, read. For he hath looked down from the height of his sanctuary. From heaven did the Lord behold the earth, to hear the groaning of a prisoner, to loose those that are appointed to death, to declare the name of the Lord in Zion, and his praise in Jerusalem. Where the people are gathered
Amen. Maraming salamat ng buhay at buhay. At salamat sa kapilang pangalan naman. Wala natin hindi. Ngayong gabi, kumampa. Magpulitin natin ang pangalan. Kaya kung salamat po yung salita. Namin ang nakakas ng tunay. Sa pamalitan, wala ng mapapagay. Sa pamalitan na namin ang ipapa. Ang po lahat ay hindi pa sa mga tulad niya. Mulod at Tuhan at tulay, gawin ng mga tawag sa mga buhay. Gawin mo na dati-dati. Lord, purihawan namin ang pangalan ko. Yung salita. Tulay, ang iyong walang nakapangyarihan at nakapagod sa amin. Yung malakasan. Tulay, ang pagmasan ko sa inyo. Malakasan ko sa inyo. Yung kapangyarihan. Mga tulay. Wala ko ay mahalwa. Sa buhay na ito, Panginoon, at mahalaya ng Kristo. Tandaan mo na lahat ng bagay at ng linder. At ito po yung malalaman. Lord, langit ko. Na patuloy na po ay palakasin at nagdadalang pa ng palakala. Yes. Ang Panginoon, lahat ng wala. Ay, tulungan niyo sa mga tunay namin puso at mga mabuti. Lord, salamat po muli sa biyaya sa amin sa araw na ito. Muli naalala ng Panginoon, kung nakalang na linggo, pagkitipong Panginoon kumibigay sa ito. Malangin ko, tama mo po aming puso. Pagkitipong po kami. Natunay, Panginoon, magalak kami sa aming pagkitipon. Panginoon, gulot ang Panginoon, tunay na ilumihan ng pagkitipon. Lord, ang namin, ang ito ay lilisin. Ang namin, Panginoon ay nagtulog, Panginoon, yung Panginoon ang mawawin, Panginoon, at ulit ang bibigyan ng lumas. Lolo, muli yung Panginoon ay nagpadati mo ay kami ng pangalan ko. Kami pag-aawitan, kami pagkakaloob, kami pag-ibigin sa salita, away mawawin sa lahat ang kulihan. Dahil patuloy, Panginoon, ang bawat kapatiran doon na ang mga pinagdadaan ng problema, ang pagdaan doon, kung pagaling ng bawat pagdalaman ang mga kapatiran. Dalangin kami din ang Panginoon, ang gobyerno, ang presidente, sa tunay Panginoon madali po kami. Pagkula, makita ka ng Panginoon, pero Panginoon tulungan kami. Gaya na sa ating salita, at nalangin ko namin, ila, at kusama, bilang pag-isikal ng Panginoon, spiritual, tunay, ito ang kailangan, ito sa lahat mo. Dahil ang Panginoon ang pangkain, ito ang nangunguna, ang din, makikita rin ang Panginoon, tunay ang tao ay mahina, sakit, Panginoon, tunay ang ikinipas, kahit na hindi po ay gano'n talaga ko. Ulit, Panginoon, bilang po ng mga ang gabi. Sa tulungan po kami, tulungan po kami lingkod, pagkakit po tunay, bilang kalakas ng Lord. Diyan po silang islam mo, ng kasipagan. Kalakas po sa pangalaman ng Lord, gabi po kami po kami. Ulit sa lapat naman, mawag na wala sa pagkulihan, tapos Panginoon, dalakan na, yung mga mahal sa buhay, ay pamanan ng palataya ng mga. Kaya po, bukas, kailangan makapunta sa Panginoon, pagkakit po ang anak ng Panginoon sa Kristo. Pagkakit po ang pagkutihan ng mga kalpang ng Panginoon po, bigay. Salamat po nga po sa pagkutihan mo po. Kasama dalangin, pakalan po ng tunala, aming Panginoon. There is concept. Emmanuel's face, and sinners watch me.
ng Diyos, mga kapatid, para po sa ating pagkakaroon. Sa lahat ng kasaya ng ating mga talata na kasilan, ang ating pong pagkakaroon sa gawa ng Panginoon. Sila ng Corinthians, chapter 9, verse 6, 7 and 8. Amen. But This I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Salamat sa Diyos, pasan ng mga salita, at tuwing namin mga kapatid, aming mga nasa namin, o Diyos na makapangyarihan sa ikaw na kailangan ng lahat ng pamagat, ang nakikita, ang nakikita. O Diyos, nalito ang inyong anak ng mga sulito. Malubos ang mga mapapasalamat sa pagbibigan ng kaya patuloy ang iyong pagbibigan, pagsuporta ang iyong pagsupply sa aming kalakasan, ang pong pangangailangan ang ibig sa lahat ng iyong Diyos sa kalikasan ng nangyawala na Diyos sa puso sa pagkawal ng Panginoon sa puso. At siya ang Diyos ng Diyos ang ikaw na magkaroon ng buhay ko ang buhay. O Panginoon, napakahuli ko kung hindi mo kami kung sa bilang namin katigasan ng ulo ko. Naroon ng mga pag-ibig ko, may kita-kita ko. Na walang katumbas at hindi ko sa pagod ng mga makawan ko Diyos. Ngunit ko na naman Panginoon, narito ang naman Panginoon, at ako sa puso ng malagit ko sa bigay. At nangailangan kami Panginoon, ng kami, ng kabag ko. Patuloy mo kami kabayan mo, ang panginoon Panginoon, sa ibabaw ng Panginoon. O Panginoon, ilayo kami sa mga kalagayan. Ibig sa lahat Panginoon, kasalanan Panginoon, kumatahan sa aming mga Panginoon. Bigay ko kami Panginoon, kalakasan Panginoon. Narawan namin ang Diyos, na lunas nito Panginoon, ang amang Panginoon, Isus Cristo. At iwala kami Panginoon, sa iyong kalawa. Kapag kami Panginoon, lakas, labanan, kasalanan, na santo Panginoon. Lord, Panginoon, salamat sa iyong salita na nangyawasa. Pagkuko sa pagkakaroon Panginoon. Nawa ang iyong Diyos, tulungan at tulungan kami Panginoon.
sila nakapanahan sa live stream. Pag-ibo po kung ito ang mga pangalaman. Yes. At pala po kung ito ang sa mga kapatid. Upang sa lalang ng Diyos. Kaya kasi po at mga mga kawan. Tulad po. Ipalagi po kung mga hila ng video. Mga magamit sa mga paraan sa mga bisya. At patuloy mo gabayan ng Diyos na nawa gagawin pagbibigay kay Pilipinas sa Pilipinas. Gabayan mo lang na sa para makilig ng kasulatan. Gagawin ang kagulan, talino ko, ang namin ng Diyos sa mga Diyos at buwan mo. At kami na po ang lumakasama ng mga sa inyong magagawa sa so Diyos, sa mga buwan ng pastor, ang pastor ko, na may mga ginaw, mga maliwan, mga mensahe, may parating ng mga gawin ng sa aking Panginoon. Bigla ang din yung ito ang bubuo yung natakas ng sa'yo. Kami Panginoon ay pupuntuhan sa iyo at tutukanan sa mga ng salita. Kaya ang Diyos, gawin mo ito, ilahan ito, ang matakas mo maraming salamat po rin. Tumawa sa kalamin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.
Muli ho, magandang gabi sa bawat isa, maging sa ating mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. Ay pagbati ho sa pangalan ng Panginoon, tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabi. 2.9 million. Yan na ho ang bilang ng namatay sa COVID-19, hindi dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. At kapag kinumpute nyo ho yan sa pangkalahatan, again, this is the reported, ang suma total na mortality rate ng COVID-19 is just 2.16%. Ito ay mas mababa doon sa in-announce ng WHO nung simula pa lamang nitong pandemyang ito na 3.4%. And we thank God for that. That means 2 to 3 out of 100. Sa 100 magkaka-COVID, 2 hanggang 3 ang sangayon sa mortality rate ang mamamatay. Now, siguro sa kaisipan natin, napakadami niyaan. And yes, it is true. And yes, it is sad. Pero kayo ho ay magugulat kapag research nyo na ang mortality rate ng sigarilyo ay around 50%. Kung sa loob ng 1 taon at 4 na buwan, 2.9 million na ang namatay sa COVID-19, nung nakaraang taon or bawat nakaraang mga taon, bawat taon ay around 6 to 7 million ang namamatay dahil sa sigarilyo. Pero walang bakuna sa sigarilyo. Now, kaya ho natin binuksan ang ating pag-aaral ngayong gabi sa tema na ito ng marami ang namamatay sapagkat ang Kristiyano ay hindi exempted sa kamatayan. COVID-19 man, and I hope hindi sa sigarilyo namatay ang Kristiyano. Anumang mga kaparaanan ay maaari pa rin mamatay ang isang tao. By the way, mortality rate is still 100%. Kristiyano ka man o hindi, namamatay pa din. Pero itong temang ito ng kamatayan ay madalas ayaw pag-usapan ng mga tao. And I think maging mga Kristiyano ay madalang natin napapakinggan na pinag-uusapan at pinaglalaanan ng pansin na isang araw mamamatay din ako. And most of the time, kapag pinaglaanan ng kaisipan ng kamatayan, ang binibigyang pansin ay pambihira, yung pampalibing ko, yung nangyayari sa pamilya ko. Most of the time, ang binibigyang pansin ay yung pinansyal, ang material, o yung mga maiiwan na mahal sa buhay. At madalas, hindi nabibigyang konsiderasyon ang spiritual na preparasyon sa pagharap sa kamatayan. Well, sa atin hong pagpapatuloy sa pag-aaral sa maiksing pastoral epistle na ito ng 2 Timothy, tayo ay dadako sa isang lugar na kung saan tinagurian the swan song of the Apostle Paul. And that's a figure of speech na ang mga swan daw ay kumakanta ng pinakamagandang awitin bago sila mamatay. Yes, maaaring ang buong 2 Timothy ay taguriang swan song, pero narito ang 3 talata na ating bibigyang pansin ngayong gabi. At tingin ko hindi natin matatapos. Na kung saan sinaysay mismo ni Apostol Pablo ang katotohanan na inaasahan niya na siya ay mamamatay na. And hopefully by the grace of God, we will be instructed as believers also, bilang mga mananampalataya din, bilang mga naglilingkod din sa Panginoon, maybe not as pastors, but in the calling kung saan tayo tinawag ng Panginoon. We are serving God, and in the ministries na kung saan nilagay tayo ng Diyos, we are serving God. Paano natin naharapin ang kamatayan na parating? So tayo po'y tumayo at buksan natin sa 2 Timothy chapter 4 at basahin natin verses 6 to 8. 2 Timothy chapter 4 verses 6 to verse number 8. Babasahin ko ho, pakisunin niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand.
I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Pagpalain po ng Diyos sa pagkaabasa ng Kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, gamitin mo nawa ngayon ang iyong mga salita bilang ilaw, bilang liwanag sa aming mga landas. Paalalahanan mo kami na isang araw na kami rin ay haharap sa kamatayan. At nawa ito'y maging mainam na mga instruksyon sa amin kung paano kami haharap dito ng may katapatan at nagbibigay kaluguran sa iyo. Ama, ikaw lamang pong malawalhati sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami. Ilayo mo kami sa anumang kasinungalingan at ilayo mo kami sa anumang kasamaan. Tulungan mo kami na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. At palain mo po ang iyong salita. Ikaw pong patuloy na magbago sa iyong mga anak. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Parito po magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. A faithful minister of Christ faces the reality of death with confidence in the Lord. Ang isang matapat na lingkod ni Kristo ay humaharap sa realidad ng kamatayan ng may kumpiyansa, hindi sa kanyang sarili, kung hindi may kumpiyansa sa Panginoon. Lord willing, starting tonight and then tutuloy natin next Sunday evening, tignan natin ang tatlong mahalagang punto mula sa tatlong talata na atin hong binasa. This will be 3 realities. Number 1, the reality of God's presence in the face of death. Ang realidad ng presensya ng Diyos sa harap ng kamatayan. Number 2, the reality of our service to Christ in the face of death. Ang realidad ng ating paglilingkod kay Kristo sa harap ng kamatayan. And that is obvious pagdating sa verse number 7 na kung saan pinayasay ni Apostol Pablo yung kanyang paglilingkod at binuod niya sa tatlong statement. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ito yung challenge next Sunday na Lord willing, sa biyaya ng Panginoon, when we face death, we will be able to utter those statements also bilang mga lingkod ni Kristo. And the number 3 and last, the reality of future reward after death. Ang realidad ng hinaharap na gantimpala pagkatapos ng kamatayan ng matapat na lingkod ni Kristo. So ngayong gabi, tingnan ho natin ang unang punto, the reality of God's presence in the face of death. And that is coming from verse number 6. Some scholars dates the birth of Saul of Tarsus at AD 5. So maraming mga scholars ang nagkakaisa, sinasabi na ipinanganak daw itong si Saul of Tarsus, that's none other than Apostle Paul, at AD 5. At marami ang naglagay ng kung kailan na isulat ang 2 Timothy around AD 67 or AD 69. Somewhere around dun sa petsa na yun. So the overall consensus, when you read sources, nagsasabi kung ilang taon si Apostol Pablo nung nasulat niya itong 2 Timothy, at actually ilang taon si Apostol Pablo nung siya'y namatay, most probably Apostle Paul is just 62 to 65 years old nung siya ay inabot ng kamatayan. Now, may nagsasabi na si Pablo daw ay yung Acts chapter 9 is around AD 33 or AD 34. So higit sa malamang, higit sa mga 28 to 29 years old si Apostol Pablo nung siya ay naligtas, at siya mula nung kanyang kaligtasan ay walang humpay na matapat na naglingkod sa Panginoon. And for that life, let's say na 62 years old si Apostol Pablo, naligtas siya ng 29. So how many years is that? It's around 33 years na paglilingkod.
At ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, 33 to 35 years, more or less, ay hindi naging madaling buhay ng paglilingkod. Nababasa natin mula sa salita ng Panginoon na katakot-takot na kahirapan ng hinanap ni Apostol Pablo sa kanyang pagtatapat sa Panginoon. And by the way, itong puntong ito ay wawasak sa kaisipan na pinopromote ng prosperity gospel na basta ikaw ay malapit sa Diyos, basta sapat ang pananampalataya mo, na basta ikaw ay nagtatapat sa Panginoon, everything will be good. And here is Apostle Paul, nagtatapat sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, and everything, almost everything, is bad. Buksan natin sandali sa 2 Corinthians chapter 11. Ma-review lang ho natin itong mga karanasan ni Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 11. At maya-maya ho makikita niyo ho kung saan patungo itong punto natin ito. Verse number 24. 2 Corinthians chapter 11 verse 24. At sinaysay ni Pablo ang katakot-takot niyang kahirapan. Actually, binuod ito sa verse 23. Ang sabi niya, "Are they ministers of Christ? I speak as a fool, I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft." Remember that. Ang sabi niya sa verse 24, "Of the Jews 5 times received I 40 stripes save one. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep." Palutang-lutang sa karagatan. "In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren." Wow! Nasa laging kadelikaduhan, nasa laging panganib, itong lingkod ng Diyos na ito. Verse 27, "In weariness, in painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness." At kapag ito ang buhay ng isang Kristiyano ngayon, sasabihin ng mga health and wealth prosperity gospel professors, kulang sa faith, kulang sa paglilingkod. If you have a need, plant a seed. Give more, Paul, give more. And here is Apostle Paul giving his life to God. At ito yung kanyang nararanasan, matindi at katakot-takot na kahirapan. At hindi lang yun, ang sabi niya sa verse 28, hindi lang ang puro outside ng mga distress. Verse 28, "Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches." Ang bigat na daladala niya, hindi lang bigat na pisikal, kundi nandun din ang bigat ng kalooban sa problema na hinaharap ng maraming mga iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Marami ang mga naniniwala niyang hampas o isa sa mga batong tumama ng napakasama ay ito'y nagdulot ng long-term na pinsala sa katawan ni Apostol Pablo. Buksan natin sa Galatians chapter 4, yung iba titingnan ito bilang isang ebidensya na merong problema sa mata si Pablo. Hindi natin alam kung saan galing, maaari itong tinamaan ng pamalo, tinamaan ng bato, or whatever. Pero ang sabi ho sa Galatians 4 verse 15, ang sabi ni Pablo, "Where is then the blessedness ye spake of? For I bear record that if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and have given them to me." At ang sabi ng ilan ay, bakit nila bigyan ng mata si Pablo? Well, because it may be na merong problema sa mata si Pablo. Na kung pwede lang, palit na lang tayo, Apostol Pablo. But the point is this may be true or not, but the point is this, merong kahirapan, katakot-akot na kahirapan ang hinarap at hinaharap ng manggagawang ito sa paglilingkod sa Panginoon. Kagaya ho nung sinabi natin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23, narito ang summation, ang larawan ng paglilingkod ni Pablo. Ang sabi niya sa bandang gitna, "In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths
off. Madalas sa kamatayan, madalas ang banta ng kamatayan habang siya ay naglilingkod sa Panginoon. Actually, sa 2 Corinthians chapter 1, meron tayong tala dito na kung saan sinabi ni Apostol Pablo na sila mismo ay inaakala nilang mamamatay na sila. Ang sabi niya sa mga taga-Corinto, 2 Corinthians chapter 1, verse number 8, "For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, which came to us in Asia, that we were pressed out of measure above strength, insomuch as that we despair even of life." Wow. Ang gusto kong tandaan ho natin dito, ang Panginoon ay kasama nila, pero habang sila naglilingkod sa Panginoon, nalagay sila sa sitwasyon that they were pressed out of measure, above strength, higit sa kanilang kaya, in so much that we despair even of life. Na ang sabi sa verse 9, "But we had the sentence of death in ourselves." Literally, kala namin mamamatay na kami. Ano yun sa mga pelikula, kapag mahuhulog yung sasakyan sa tulay, magtitinginan yung dalawa nakasakay, wala na. Naasahan na nila sila yung mamamatay na. Ito ang madalas na kalagayan ng manggagawang ito na nagtatapat sa Panginoon. Ang punto ho ito, kung titingnan natin ang mga eksperyensya ni Apostol Pablo ng paglilingkod kay Kristo, hindi malayo na maaaring isa sa mga paborito niyang inaawit mula sa Book of Psalms ay ang Psalm 23, at maaaring isa sa mga paulit-ulit na kanyang pinapaalala sa kanyang sarili ay verse 4. "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me." And from the things that we have read, yes, Paul walked, and often he did walk in the valley of the shadow of death. Siya mismo ang nagsabi, sa kamatayan madalas, may mga pagkakataon na akala namin mamamatay na. May mga panahon, palutang-lutang ako araw at gabi sa dagat. May pagkakataon na ako'y hinampas ng maraming pagkakataon, binato. Madalas sa kulungan, maraming nagbabanta at maraming gustong pumatay. Pero naririto, ang sabi ng tupa ng Panginoon, "I will fear no evil." At walang ibang dahilan ito kung hindi because thou art with me. Dahil kasama niya ang Panginoon, dahil kapiling niya ang Panginoon, dahil nandoon ang Diyos, alam niya ang Diyos ang soberanong may hawak, at ang Diyos ang nag-iingat sa kanyang tupa. At ang sabi ng ating Panginoong Yesus, walang makakaagaw sa kanila sa kanyang kamay. And this is the great comfort ng apostol. Balik tayo sa 2 Timothy chapter 4. Kung saan ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 16, binigay niya isang karanasan sa kanyang ministeryo. Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 16, "At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge." Nalagay sa pagkakataon na humarap si Apostol Pablo sa isang konseho na kung saan siya ay pinapersecute at no one stood with him. Verse number 17. "Notwithstanding," what? "The Lord stood with me and strengthened me." Sa lahat ng kanyang naranasan, sa anong gagawin natin, anong sasabihin natin, ang tindi ng pananampalataya niya, ang tindi ng resolve ni Pablo, talaga naman, napaka-give na give siya sa paglilingkod kay Lord sa dami ng kanyang naranasan. No. Hindi yun dahil kay Pablo, kundi dahil merong kasama si Pablo. Walang iba kung hindi ang Panginoon. At sa dami ng karanasan na ito, and again, ang sabi ni Pablo, sa kamatayan madalas, sa banta sa buhay madami, kasama niya ang Panginoon. "I will fear no evil,
Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Sa Acts chapter 23, verse 11, ang sabi ng salita ng Panginoon, Acts 23, verse 11, "In the night following, the Lord stood by him," that is by Paul, "and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome." Higit sa malamang, ito yung nire-refer ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 16, na kung saan the Lord stood with him, at kung sinabihan siya ng Panginoon na that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lions, sa 2 Timothy 4:16. Na kung saan siya ay kinalinga, siya ay binigyan encouragement, siya ay binigyan kalakasan ng Panginoon. Tapos lang ho natin dito, yes, maaaring sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating buhay Kristiyano, sa ating ministeryo, sasabihin natin, nako, wala sa kalingkingan ng dinanas ni Apostol Pablo ang kalagayan ko ngayon. Well, actually, kapag aking sinukat ang aking kalagayan bilang pastor sa kalagayan ni Pablo bilang lingkod ng Panginoon, I can say na ako'y nakahiga sa higaan ng mga rosas. Pero anuman ang ating pinagdadaan ng pagsubok, lahat tayo ay may daladalang kabigatan. Nais ko ipaalala ho sa atin ang Panginoon na kasama ni Pablo sa lilim ng libis ng kamatayan ay siyang Panginoon din na kasama ng kanyang mga mananampalataya ngayon. Hindi lamang nagbabantay si Jesus sa mga tupang nasa harap. Si Jesus ay bantay sa lahat ng kanyang mga tupa. So kung tayo man ay dumadaan sa maraming mga pag-uusig, dumadaan sa katakot-takot na pagsubok, at maaaring sa epekto nitong pandemyang ito ay meron tayong mabigat, mahirap na karanasan, at maaaring sa gawa ng mga tao sa ating paligid, tayo ay nakakatanggap ng mabigat na kalooban, nakaranas ng injustice. Tumingin tayo sa ating pastol na ating kasama palagi. At kung darating man na para sa pangalan ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng banta, hindi man sa ating buhay, kundi magkaroon ng banta sa ating comfort, magkaroon ng banta sa ating kalagayan. Tumingin tayo sa ating pastol na nag-iingat at may hawak sa atin. Anong punto? Ang matapat na lingkod ni Kristo ay maaaring magkaroon ng kumpiyansa sa anumang kalagayan. Ito man ay sa harapan ng kamatayan, sapagkat kasama niya si Kristo. Ang isang Kristiyano ay hindi haharap sa kamatayan na hindi niya kasama ang kanyang pastol. Balik ko tayo sa 2 Timothy chapter 4. At lahat ng ito ay sinabi natin para mabigyan natin ng foundation itong pagharap natin sa sinabi ni Pablo sa verse 6. Ang sabi ni Pablo, "For I am now ready to be offered." And again, napaka-malaki ang nilalaman itong praise na ito na sinabi ni Pablo, "For I am now ready to be offered." Actually, itong ready to be offered is just one compound Greek word. Spendomai. Na kung saan it is a verb and also it is present and active. A present active verb. Ang ibig sabihin ng spendomai is to be poured out. Mabuhos. At itong word na ito ay madalas na ginagamit na pumapatungkol sa drink offering. Na kung saan sa templo, ito ay isang inumin na ibinubuhos bilang alay sa Panginoon. Ito'y ginamit na minsan ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang sarili sa Philippians chapter 2 verse 17. Ang sabi ni Pablo, "Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all." If I be poured out as a drink offering, at yun yung eksaktong ibig sabihin ni Pablo.
That's why pag binasa nyo ho sa ibang mga translations, halimbawa sa ESV, ang pagkakasabi doon, I am already being offered as a drink offering. Pero gusto ko makita ho natin dito at mahalaga na makita natin na itong being poured out, already being poured out, o ito sinabi ni Pablong, I am ready to be offered, hindi ito ibig sabihin na ako'y handa ng maialay, kundi again as we have said, ang verb nito is present passive. That is, it is a continuing action being done to Him. Kaya nga, ang mas tamang translation nito ay nasa Paul ng ESV, I'm already being poured out. Hindi siya hinanda pa lang at saka ibubuhos, kundi siya ay kasalukuyang ibinubuhos na bilang isang drink offering. Now, para mas ma-appreciate natin itong larawan na ipinipinta ni Apostol Pablo, punta tayo sa Numbers chapter 15. Tingnan natin itong drink offering po na ito. Numbers chapter 15. At gusto ko makita ho natin dito, simulan natin sa verse number 2. At dito nagsabi ang Panginoon sa mga alay na gagawin ng mga Hudyo. There will be meat offering, burnt offerings, and there will be grain offerings. Ang sabi sa verse 2, speak unto the children of Israel and say unto them, when ye be come into the land of your habitations, which I give unto you, and will make an offering by fire, so that's burnt offering, mga hayop, unto the Lord, a burnt offering of a sacrifice in performing a vow, or in a freewill offering in your solemn feast, to make a sweet savor unto the Lord, and of the herd of the flock. So from the herd or from the flock. So this is burnt offering, animal offering. Pagdating sa verse 4, then, okay, so nung una, animal offering. Anong kasunod ng animal offering? Then, after the animal offering, shall he that offered his offering unto the Lord bring a meat offering of a tenth deal of flour, mingled with the fourth part of an hin of oil. So yung meat dito ay hindi meat na karne, kung hindi meat meaning pagkain, more on bread, sapagkat ang binigyang pansin is flour. So this is grain offering. So meat, burnt offering, and then we have grain offering. For this is verse 5, and the fourth part of an hin of wine for a drink offering shalt thou prepare with the burnt offering or sacrifices for one lamb. Or for a ram that thou shalt prepare for a meat offering, 2/10 deal of flour mingled with the third part of hin of oil. Then, pagdating sa verse 7, and for a drink offering. Apa niyo ho? Meat, burnt offering, grain offering, at pagkatapos noon, pagdating sa verse 7, we have a drink offering. Thou shalt offer the third part of an hin of wine for a sweet savor unto the Lord. So itong drink offering na ito ay isang offering na kung saan ibinubuhos. At ito yung larawan na kinuha ni Apostol Pablo. Merong offering na nauna, meat offering, burnt offering, and then merong sumunod na grain offering, and then ang kahuli-hulihang offering is the drink offering. So ang larawan na pinipinta ni Apostol Pablo, this is the final offering. Ito na yung huling pagbubuhos, ito na yung huling paglilingkod, ito na yung huling pag-aalay. At ang sabi ni Pablo, I am already being poured. Nasa dulo na. Nasa process na. Hindi siya isang handa pa lamang na ibuhos, kundi nandun na siya sa process na siya ibinubuhos na at malapit nang pumatak ang huling patak. And that's it. Tapos na ang pag-o-offer. Graduate na si Pablo, siya uuwi na sa Panginoon. Ito yung larawan na pinipinta niya. I'm already being poured as a drink offering. This is my last offering. Ito na yung huli, patapos na, parating na ako sa finish line. Siya ay naglilingkod sa Panginoon at
aalay ang kanyang sarili bilang isang matapat na alipin ni Kristo at sinusunod ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga gawain, lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga Hentil. At ito na ngayon ang kahuli-hulihan pag-aalay ni Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Now, isa pang mahalagang bagay na gusto kong makita ho natin dito, not just the present tense of being poured, but it is also passive. Ano yung sabihin ng passive? Ang verb, it's either active or passive. Pag active, siya ang gumagawa. Ibinubuhos ko. Pag passive, ito'y ginagawa sa kanya. Ibinubuhos ako. Okay? At this is passive. That means it is not Apostle Paul pouring himself. There is someone else pouring Paul out. Merong iba nagbubuhos kay Apostol Pablo. Now, we have two options pagdating dito. Una, either ang may control sa buhay ni Pablo ay walang iba kundi ang Roman Empire kung saan siya nakakulong. At kung saan ang Roman Empire ang magbababa ng hatol kung kailan siya papatayin. Or pangalawa, and I think this is the better view, ang may hawak kay Pablo at siyang nagbubuhos na kay Pablo sa kanyang panghuling paglilingkod, huling pag-aalay, sa kanyang mga huling sandali ng buhay para sa Panginoon, ang may hawak sa kanya, nagbubuhos sa kanya, at totally may control sa lahat ng ito ay walang iba kung hindi ang soberanong Diyos. So dito makikita ho natin ang pananaw ni Pablo na maging sa harapan ng kamatayan, ito ay hawak ng Diyos na sa kanyang pagharap sa napipintong kamatayan at narito na, palapit na, ang siyang may hawak dito at ang mismong nagdala sa kanya sa sitwasyon na ito ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Ang Diyos na soberano maging sa pagdating sa kamatayan. So I am already being poured as a drink offering. At walang ibang may control nito kung hindi ang Diyos na soberano. Ang sabi ni Pablo, tingnan ho natin sa banda pangalawang parte nitong talatang 6, and the time of my departure is at hand. Napapanahon na, nalalapit na. Kung kayo ay nakasakay na sa eroplano, o hindi man sa eroplano, maaaring sa barko, alam ho natin, may inilagay na petsa at may inilagay na oras. At kailangan mong dumating doon bago yung oras na yon. Halimbawa, ang flight mo ay April 15, sa patak na alas 9 ng umaga. So, kailangan ay bago yun ay nandun ka. At pag pumatak na yung oras na yon ay your departure is at hand. Maaaring papasakayin ka na sa barko, papalulalin ka na doon sa eroplano at malapit na ang pag-alis. At ang sabi ni Apostol Pablo, malapit na ang pag-alis ko, ang panahon ng aking paglisan ay napipinto na. Paul was not in denial of the reality of death. Hindi niya sinabi, wag natin pag-usapan ng kamatayan. Basta name it and claim it. No, ang sabi ni Pablo, malapit na. Hindi niya idinideny at hindi niya niroromanticize ang kamatayan. At hindi natin kailangan i-romanticize ang kamatayan. Ang kamatayan ay hindi natin kaibigan. Ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 15 verse 26, the last enemy that shall be destroyed is death. Death is an enemy. It's not a friend. And yes, naiintindihan ko po, kapag nababasa at naririnig natin, ito'y kaibigan actually na magdadala sa atin sa presensya ni Kristo. At magandang tignan at magandang pakinggan yun. But in reality, in the Bible, death is an enemy. That is why for the believers, maging sa mga mananampalataya, even for believers I should say, ang kamatayan ay masakit pa din. Sabi nga ho ng isang manunulat, ang kamatayan ay mali pa din. Sapagkat hindi tayo dinisenyo ng Diyos para sa kamatayan.
Alam natin ang lahat. Alam natin lahat na kaya merong kamatayan dahil pumasok ang kasalanan. Kung hindi pumasok ang kasalanan, walang kamatayan. Hindi tayo dinisenyo at nilikha ng Diyos para mamatay. Death is the result of sin. Death is the final enemy. Pero bilang mananampalataya, kagaya ni Apostol Pablo, ito ang meron tayo. Meron tayong pag-asa sa kabila ng kamatayan. More than that, we have victory over death. Meron tayong pagtatagumpay sa kamatayan. Therefore, pwede tayong tumingin harap-harapan sa kamatayan at magkaroon ng kumpiyansa na meron tayong pagtatagumpay. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6, ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Pablo, "Therefore we are always confident, knowing that whilst we are yet at home in the body, we are absent from the Lord." We are confident. Alam namin na habang kami narito sa katawan na ito, kami ay wala sa presensya ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse number 8, "We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord." There is that certainty na pag ang Kristiyano ay nawala na sa katawang ito, kapag ang Kristiyano ay namatay na, siya ay pupunta sa presensya ng Panginoon. So we have a hope. Kaya ang Kristiyano ay maaaring tumingin eye to eye sa kamatayan, pwedeng pagbulay-bulayan. Yes, kaaway ang kamatayan, pero itong kaaway na ito ay nagapi na. Kaya pwedeng sabihin ng isang Kristiyano kasama at kagaya ni Apostol Pablo sa Philippians 1 verse 21, "For to me to live is Christ, and what? To die is gain." Yes, ito'y kaaway, pero ito'y kaaway na magdadala sa atin sa presensya ni Kristo. And therefore, this enemy na mararanasan natin liban na dumating na si Jesus, yes, kaaway, pero magbibigay pa rin ng pakinabang sa atin dahil hahadalin tayo sa presensya ni Kristo. Kagaya ho ng ating pinag-aralan noong nakaraang Sunday morning. Gusto natin sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito sa verse 54. Ang sabi niya, "So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory." Death is swallowed up in victory. Nilamon na ang kamatayan. Ang kamatayan na gumapi sa maraming mga makapangyarihang mga tao. Pinakamaganda, pinakagwapo, pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, pinakaedukado, lahat ginapi ng kamatayan. Pero we are looking forward na darating ang oras na death will be swallowed up in victory. Yes, maybe for a span of time, gapiin tayo ng kamatayan at mamatay ang ating katawan, but it will be swallowed up into victory. Ang maaari na lamang gapiin ng kamatayan ay katawang ito. Pero ang sabi again ni Apostol Pablo, verse 55, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory." How? Through our Lord Jesus Christ. He is our victory. So balik ho tayo sa sinabi ng Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 6. "For now I am ready, or I am already being poured as a drink offering. And the time of my departure is at hand." Pwedeng ang Kristiyano ay tumingin sa kamatayan na merong kumpiyansa, sapagkat alam natin na ang kamatayan ay isang talunan na nakaaway, at ang ating pag-asa
ay na kay Kristo Jesus. Yes, itong mga nakaraang araw, actually 2 days ago, I was painfully aware of death. Hindi dahil may kamag-anak o malapit na taong namatay, kung hindi isang kaibigan ko ang namatayan ng isang bayaw. At yung bayaw niya na namatay is just 37 years old. I'm 35. Si Brother Kurt, isang kapatid natin sa Panginoon, ay tinamaan ng COVID-19 at ito'y nagresulta ng pneumonia. Kung di nagkakamali, kinuwento sa akin ng aking misis, siya yung mas nagbasa ng detalye na ipinost sa Facebook. For within just 12 days, nung una okay pa, tapos biglang bumulusok pababa ang kalusugan niya. At nung siya dinala na sa ospital, walang available na respirator, at siya umuwi na sa Panginoon. Death can happen anytime. Hindi mo kailangan tamaan ng COVID-19. Pag tinamaan ka ng truck, mas mabilis pa sa COVID-19. Pag tinamaan ka ng ligaw na bala, napakababa ng percentage, ng possibility, pero pwede kang tamaan ng kidlat. Pero anuman itong ating kalagayan, o paano man tayo kunin ng Panginoon, ang isang Kristiyano ay maaaring humarap sa kamatayan ng may kumpiyansa, sapagkat itong kaaway na ito ay talunan na. Nawa, sa biyaya ng Diyos, kaya nating sabihin, kagaya ni Apostol Pablo, ng ating buhay ay buhay ng pag-aalay sa Panginoon, at hinilimbawa niya ito doon sa mga offering, meat offering, or burnt offering, grain offering, and then yung drink offering. At ang sabi niya, andun na siya sa bandang dulo. I hope we are offering ourselves to Christ. I hope inihahain natin yung ating sarili sa Panginoon. And I hope sa dumating man ang panahon na tayo na ay nakakaalam na palapit na ang kamatayan, tayo man ay nasa banig ng karamdaman, alam natin parating na ang kamatayan sa atin. Sana masabi natin kagaya ni Apostol Pablo sa sinabi niya sa verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Nahandon ang kanyang pagtatapat. Ginawa niya ng may katapatan na may kasigasigan ang panawagan sa kanya ng Panginoon, at tinakbo niya ng mainam ang kurso na ibinigay sa kanya ng Diyos. So muli, narito ang realidad ng kamatayan o ang realidad ng presensya ng Diyos sa harapan ng kamatayan sa buhay ng isang Kristiyano. Pwede natin pag-usapan ng kamatayan. Pwede natin pag-usapan ng kamatayan ng may pag-asa, lalo na kung tayo, or hindi lalo na, dahil tayo ay na kay Kristo. Nawa, sa dami ng numero na ating naririnig, na araw-araw ay namamatay dahil sa pandemyang ito at higit pa, nawa tayo bilang mga Kristiyano ay tignan ang mga bagay na ito ng may pag-asa. At account kung ano man at maaaring si Apostol Pablo ay binigyan lang ng Panginoon ng 33 to 35 years para maglingkod. Make it count. Ang mga kabataan, make your life count. At makikita natin next Sunday evening sa biyaya ng Diyos, kung di pa tayo kukunin ng Panginoon, what will count? Sa pagharap mo sa kamatayan, what will count? What will matter? And I hope doon natin ibinubuhos, doon natin itinututok ang ating mga ayan. Kaya po, Panginoon, turuan at tulungan mo kami na lalo pang maging matapang sa pagsunod sa iyong kalooban. Na lalo pang nasain ang mga eternal na bagay, na lalong magsumikap na nawa sa pagharap namin sa kamatayan ay hindi pagsisisi ang aming sasabihin na aming sinayang ang aming oras.
Patawad po sa mga oras na aming nasayang. At nawa, O Diyos, kung paanong si Apostol Pablo ang kanyang buhay ay nailarawan bilang buhay ng pag-aalay, hanggang sa huli bilang isang drink offering na inialay. Nawa ito rin ang maging larawan ng aming buhay. Magampanan namin ang mga panawagan mo sa amin, saan mo man kami inilagay. O purihin ka, O Diyos, na ang presensya mo ay sumasa amin, hindi lamang sa masasaya at magagandang mga kalagayan, kundi yung presensya ay maaasahan namin sa harap man ng kamatayan at sa anumang mga problema o mga pag-uusig, hindi mo iniiwanan ang iyong tupa. Salamat po. Nawa mga katotohanan na ito ay patuloy na magpalakas sa amin. Mga katotohanan ito ay patuloy na magturo at magbago sa amin. Sa ngalan ni Jesus ito pong aming dalangin. Amen. Tayo po'y mustayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway, best treasure, the light of His mind. Seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I will no longer master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. O muli mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isa na naririto, maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa ating live stream. Purihin ang Panginoon. Nawa, patuloy tayong mag-ingat. Mag-ingat hindi lamang sa COVID, kundi lalo na sa ating tunay na kaaway na umaali-aligid na parang leon. Yung leon, nawa tayo patuloy ng Diyos sa kasalanan, patuloy tayong magsumikap sa kabanalan. At ngayon mga kapatid, nawa ang pagmamahal o ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pagmamahal ng ating Ama at ang presensya ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong magpagamit sa Diyos bilang instrumento ng katwiran. At naman ang ating ginagawa, tayo may kumakain, umiinom, nagtatrabaho, saan man tayo niya tinawag, dalhin ay gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. God bless po. We are dismissed.